Nga po natin, thank God I am prosperous because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. My life is well. My family is well. My study is well. At sabi mo, my business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, mag-ship po tayo. Ang ating babalangkasin ay who we are in Christ Jesus, which yan po ay ang ating identity sa ating Panginoon Kristo. Lagi kong sinasabi sa inyo, never look at yourself the way others look at you. Look at yourself the way God look at you. Lagi natin tandaan. Kasi sa mga tao, dahil sa dami nating mga nagawang pagkukulang, pagkakamali, ang tingin nila sa atin, ay hari tayo ng sablay. Praise God. Pero sa mata ng Diyos, tayo po ay hari ng tagumpay. Amen? Hallelujah. So, identity in Christ, mga kapatid, again, abot siguro ito ng 2 taon o 3 taon pa para alam natin kung sino tayo sa ating Panginoon. Kasi mahirap yung naglilingkod tayo, umaawit tayo, tumutugtog tayo, o ano man ang ating ginagawang ministry kay Lord without knowing who you are in Christ Jesus. Sabi nga mga kapatid, napakahalaga po ng ating identity dahil kapag ka alam mo ang iyong pagkakakilanlan, alam mo kung paano ka mabubuhay. Hallelujah. Praise God. Kaya tulad po ng isda yan, ang isda ay intended or ang mga isda ay intended para sa tubig. Alisin mo sa tubig, ang isda, iyan ay hindi magpa-prosper, hindi mabubuhay because they were not created para sa anumang bagay. Ganon din po mga kapatid naman ang mga hayop na nasa lupa, ilagay mo sa tubig, they won't prosper because they were not created ng Diyos para sa bagay na ito. Tayo din po ay nilalang ng Diyos for a purpose. Kaya kapag ka ang ating buhay ay hindi natin ay pamuhay, ayon sa purpose ng Diyos, hindi po tayo magtatagumpay sa buhay mga kapatid. Because, again, sabi nga ng Bible, apart from Christ, we can do nothing. So mga kapatid, again, I am just introducing sa ating pong magiging series. Praise God. Ito po ay umabot po ng book 8, Brethren in Christ. Makikita niyo po how I studied. Talagang inaaral mo natin ang mga bagay na ito. Praise God. Pinaglalaanan ng oras, panahon, para po tayo ay makapagturo ng maayos. Identity in Christ, o sa Tagalog ay pagkakakilanlan kay Kristo. Ayon sa Luke 6:35 sa Message Translation, I tell you, sabi po dito ni Jesus, Jesus himself was speaking. Sabi niya dito, I tell you, love your enemies. Yung enemy dyan, mga kapatid, ito yung mga taong nakagawa sa atin ng pagkukulang, mga taong nakagawa sa atin ng kamalian. These are our enemies. Kaya sabi ng Bible, kung ang magulang mo ay nagkulang sa'yo, sabi doon ng love them, praise God. Hallelujah. Kasi normally, ang mga anak, kapag sabi natin, naging irresponsible ang magulang, commonly, mga kapatid, ang mga anak ay magagalit at magkakaroon ng sama ng loob and they will consider their parents as enemies. Tama ba? Nagkakaintindihan o tayo. So sabi ng Bible, I tell you, love your enemies. Ulitin ko, ang enemy dito ay mga taong nakagawa sa atin ng kamalian o mga taong nagkulang sa atin. Sabi po dito, help and give without expecting a return. Yan ang maganda. Tulong tayo, magbigay tayo, na wala tayong hinihiling na kapalit. Sabi nga ninyo, walang kapalit. Praise God. So sabi ng Bible, help and give without
expecting a return. You'll never, sabi ni Jesus, you'll never, I promise, regret it. Hindi mo pagsisisihan kapag ginawa mo ang mga bagay na ito. Sabi dito ng Bible, live out His God-created identity the way our Father lives towards us. Sabi po sa kung tatagalogin natin, ipamuhay mo, balik mo Archie, ipamuhay mo, yung nilalang ng Diyos or nilalang ng Diyos na pagkakakilanlan kung paano ang Diyos na lumalang sa atin ay nabuhay, mga kapatid. Kumbaga, living like Christ. Is that clear and loud? Sabi po dito mga kapatid, live out His God-created identity the way our Father lives towards us. Kaya kung ikaw ay nilalang ng Diyos, mga kapatid, para magtagumpay, mabuhay ka na matagumpay. At ang sabi dito mga kapatid, generously and graciously, even when we're at our worst. Sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, generously, graciously, mapagbigay, mapagbiyaya, even when we're at our worst. Kahit may pagsubok tayo, kahit may problema tayo, kahit may pinagdadaanan tayo, kahit may kinakaharap tayo sa buhay, mabuhay tayo ayon sa pagkalalang ng Diyos sa atin na pagkakakilanlan, mga kapatid. So, praise God. Even at ours, ang hirap kasi magsabi na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay provider, na walang-wala ka. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, napaka-hirap, pero praise God, nagsasabi pa rin tayo na we're blessed. Sabi ko nga, even though minsan may problema ka, still you are blessed, tama ba? Hallelujah, hindi naman ibig sabihin na pag may pinagdaanan ka ng problema, hindi ka na blessed. Kaya, mga kapatid, sabi na, even when we're at our worst, live the identity God has for you. Amen? Wala yata akong kausap. Okay, book 1, ang ating pong tatalakayin mga kapatid, who I am when I met Christ Jesus. Dapat yan ang pinaka-basic foundation. Bago ka masumpungan ni Jesus, sino ka? Praise God. Kaya para alam mo, para alam mo kung sino ka bago ka masumpungan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang sabi po dito mga kapatid sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, praise God, He made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through Him we might become endued with, or viewed as being in, and examples of the righteousness of God, what we ought to be. Pag sinabing what we ought to be, dapat na tayo ay mabuhay ng gayon, approved and acceptable and in right relationship with Him by His goodness. Nakita po ba natin mga kapatid, sabi ng Bible, si Kristo, mga kapatid, na walang kasalanan, ay ginawang kasalanan para sa atin, para tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Tinatawag po yan na divine exchange. Are you here, church? Pag sinabing divine exchange, yung dati mong kalalagayan, si Jesus ang lumagay para ang kinalalagyan ni Jesus, ikaw ang lumagay. Praise God. Siya na matuwid, naging makasalanan para makasalanan, maging matuwid. Kaya mayroong divine exchange. Praise God. Hallelujah. Dapat alam mo yan, na dati ikaw ay makasalanan, ginawa kang matuwid ng Diyos. Dati marumi ka, ginawa kang banal ng Diyos. Nagkaroon ng divine exchange, brethren in Christ. Yan po ang ating tatalakayin sa bukwan. Na ang Panginoon, mga kapatid, ay nagpakadukha para ikaw ay yumaman. Praise the Lord. Ikaw na dapat parusahan, si Jesus ang naparusahan para hindi ka na maparusahan. Hallelujah. So, may mga divine exchange tayong pag-aaralan para alam po ninyo kung sino tayo sa ating Panginoon. At hindi natin masabi kung ilang topics dahil ang sobrang dami.
o nagkakamali, umaabot po yan ng 34. Iisa-isahin natin, hihimay-himayin natin, mga kapatid, ano ba yung divine exchange? Praise God. Kasi kung nag-exchange na kayo si Jesus, dati nasa kadiliman ka, lagay ka na sa kaliwanagan, kasi mahirap naman yon na inalis ka na sa kadiliman, ngayon na naglilingkod ka kay Lord, nag-worship ka kay Lord, sumasayaw ka kay Lord, umaawit ka kay Lord, tumutugtog ka kay Lord, nasa kadiliman ka pa rin. Hindi pwedeng ganun. Dapat you know who you are, na wala ka na sa kadiliman. Following church. Following. Praise God. Hallelujah. Ako po ay lagi lang nalulungkot kapag mayroong mga umaatin ho dito na nakikitaan ko, mga kapatid, na hindi pa talaga namumuhay. Praise God. Sumasayaw, tumutugtog, pero minsan nahuhuli kong nagsisindi, naninigarilyo pa rin. Pero mga kapatid, hindi ko kayo mapilit, pero you have to know who you are pag ikaw ay nasa Panginoon. So yan po ang ating pong tatalakayin sa Book 1. Book 2, mga kapatid, ay ating pong aaralin who I am with Christ Jesus. Ibig sabihin, walking with Christ Jesus. Sabi nga po ninyo, walking. Hallelujah. Ngayon nakasama mo si Kristo. Hallelujah. Kung kasama mo si Kristo, saan ba ang hilig ni Kristo? Praise God. Of course, if you are walking with Christ Jesus, mga kapatid, yung nilalakaran ng Panginoon, doon tayo lalakad. Ano ba ang ginawa ni Jesus when He was here on earth? Magaganda po yan, mga topic na yan, mga kapatid. Para alam mo na, ay, ako pala ay mananampalataya, born again, hindi na po ko dapat pala lumalakad dito. Kasi si Kristo ang aking laging kasama. Kaya with Christ. Amen? Sabi nga ulit ninyo, with Christ. Kaya dyan, mga kapatid, si Kristo ang isa dyan, ikaw yung isa dyan. Ulitin ko, si Jesus ay hindi na po lumalakad sa walking street. Tama? Naiintindihan niyo po ba? If you are now walking with Christ Jesus, hindi ka na rin lalakad sa walking street. Kasi si Jesus hindi lumalakad sa walking street. Amen? Lumalakad siya sa street light. Praise the Lord. Are you here, church? So, wherever, sabi nga, we will just follow sa ating Panginoon. Basta tayo, sabi po dito, therefore, if any person, individual yan ha, hindi general. Therefore, sabi ni Pablo, if any person is engrafted, ano nyo ba ang ibig sabihin ng grafted? Sino nanonood sa inyo ng grafted? Na halimbawa may puno, puputulan mo yung mabunga, tapos i-engraft mo siya doon sa puno kung saan mo siya isusubong. Yun po ang engrafted. Dati, hiwalay tayo kay Lord and we were engrafted to Christ Jesus. Nakasumpong na tayo kay Lord. Kaya sabi ng Bible, ako ang puno, sabi ni Jesus, kayo ang mga sanga. Praise God. Kung ano ang bunga ng puno, yun ang magiging bunga ng sanga. Tama ba ako, mga kapatid? Amen. Hindi naman pwede na ang puno ay santol, magbubunga ng mangga. Hindi naman pwede na ang puno ay mabuti at magbubunga ng masama. Ulitin natin, therefore, if any person is engrafted in Christ the Messiah, he is a new creation. Ano daw ang new creation? Praise God, a new creature all together. Pag sinabi ko together, overall, mabuborn-again ka sa isip, sa salita, at sa gawa. All together, sabi ng Bible. Hallelujah. Hindi naman pwede na born again lang tayo sa salita. Sa gawa natin, sa isip natin, hindi tayo na born again. At dagdag pa po natin, and all, yan ang maganda, medyo take note tayo, the old previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. Ibig sabihin, binagong buhay. Pag-aaralan natin, now that you are born again, ano ba ang ginagawa ng mga born again? Tama? Hallelujah. Kasi mahalaga po yung ating identity,
mga kapatid. Maniwala kayo, you will be blessed sa mga topic na ating aaralin, mga kapatid. So, ang lahat ng lumang pamumuhay ay nawala na at pawang bagong pamumuhay ang dumarating. Hindi natin kasalanan na we were raised up sa environment na makasalanan, sa pamilya na makasalanan. Pero ngayon na nakilala mo si Lord, dapat hindi na tayo nabubuhay ng gano'n. Sabi mo nga, bagong nilalang. We will talk about born again. Kasi marami nagsasabi, born again ako, Kristyano ako. In fact, ang iba, lumilipat pa ng church. Kapag medyo ayaw dito, lumilipat ng ibang church. Pero ang pamumuhay, mga kapatid, tama ba, Sister Joy? Ang pamumuhay, ganun pa rin. Hallelujah. Ayaw nila sa highly favored. Gusto nila doon sa dao. O wala namang problema yon. Kaya lang, kahit palipat-lipat tayo ng lahat ng church, kung nothing change sa buhay natin, that's useless. Amen? Mas lalo kung magiging masaya na umalis ka dito kasi toxic dito, sabi ng marami, lumipat ka na ibang church at nakita ko nagbagong yung buhay, I am happy for that. Tama ba, Sister Joy? Kasi diba, ayaw namin dyan sa highly favored, gusto namin doon sa dao, gusto namin sa ganitong church, pero ang buhay nila, same. Wala pa rin nababago. Are you a church? So, ulitin ko mga kapatid, what God is looking for, dapat tayo na mga born again ay may binagong buhay. Sabi mo nga ulit, bagong buhay. Hallelujah. And then, book, ano na po tayo? Sige, next. Book 3. Who I am, kanina, with Christ Jesus. Ngayon, who I am in Christ Jesus. Hallelujah. Makikita po natin ang drawing para bang sinusukluban ka ng Panginoon, dinadamtan ka ng Panginoon. Praise God. At ang sabi ng 1 Corinthians 15:10, ito ang maganda. Tingnan niyo po ha. But by the grace, the unmerited favor and blessing of God, I am what I am. Yan ang magandang sabi ni Pablo. Ako ay naging ako dahil sa biyaya ng Diyos. Ano man ang estado ng iyong buhay ngayon, hindi dahil sa kagalingan mo, katalinuhan mo, kalalubasan mo, it's because of the grace of God. Yumaman ka man sa buhay, it's not because of you, it's all because of God's grace, mga kapatid. Amen. Kaya ba, yung pagdating ng panahon, sila Michelle, ang damay sasakyan, di ba? Montero Sports, praise God. Hallelujah. Kapag sinabi namin na, wow, may bagong sasakyan, sasabihin lang ni Michelle, dahil sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng mayroon tayo, tinatamasa sa buhay, biyaya yan ng Panginoon. Tama, church? Hallelujah. Tama ba, mga kapatid? So whatever we possess in life, that's because of the grace of the Lord. Pagdating ng panahon, may mansion sila Sister Joy. Pag sinabi, wow, ang ganda ng mansion mo, ang sasabihin lang ni Sister Joy, iyan ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kasi alam niyo po, hindi malayo, namiminto, mga kapatid, sabi ko nga, mga kapatid, hallelujah, time will come. Gagawin na lang ko ba ni Sister Joy at ni Brother Rocky yung ibang bansa? Bakit? Aeroplano na lang sila. Hallelujah. At hindi yan malayo mangyari. Bakit? Because of the grace of God. Lagi natin tandaan, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, it's all because of the grace of God. Amen? Sabi ni Pablo, but the grace, the unmerited favor and blessing of God, I am what I am, and His grace towards me was not, listen up, found to be for nothing or fruitless and without effect. Sabi niya, yung grasyang natanggap ko, hindi walang epekto sa buhay. May effect sa buhay. May resulta sa buhay. May bunga sa buhay. In fact, sabi niya, I work, yan ang maganda, I work harder than all of them, the apostles. Ang tinutukoy dyan ni Apostle Paul ay yung 12 apostol. Pero po sabi ni Pablo, nagtrabaho ako higit sa 12 apostol.
May I borrow your attention? Yan ang nagiging problema ngayon. Nang walang trabaho, nakakapaglingkod sa Diyos. Hallelujah! Nung walang business, nakakapaglingkod kay Lord. Nung atin ang obra, ala ng time king Ginoo. Are you heard, church? Sabi ni Pablo, nung matanggap ko ang biyaya ng Diyos, I work harder. Lalong dapat, sabi nga mga kapatid, ako mayroon akong pinost doon, ewan ko kung pinanood nyo sa group Sister Joy, na kung kailan ka dapat professional, ikaw ang dapat number 1 na sumasamba sa Diyos. Ibig sabihin ng professional, may trabaho ka na, mayroon ka ng pinagkakakitaan, may source of income ka na, that the more the Lord bless you, the more you will become committed. Hindi kung kailan may trabaho, doon ka nawala sa Panginoon. Hindi kung kailan ka kumikita, doon ka nawala sa Panginoon. Sabi ni Pablo, yung biyayang ating natanggap, hindi sa walang bunga, kundi ito ay may bunga, may resulta, at may epekto sa buhay. Dagdag pa po, sabi niya, though, listen up church, though it was not really I, hindi daw dahil sa kanya, but the grace, the unmerited favor and blessing of God which was with me. Kaya kaya mo dahil kay Kristo. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Kaya mo yan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Diba, Chick? Praise God. Hallelujah. Biro mo ngayon, nag-join ako ngayon sa mga group ng mga bintahan na group. Praise God. Nakikita ko doon si Archie. Nakita ko siya, praise God, sa bintahan ng Amsik, Angeles. Naandun si Archie. Lipat na naman ako sa Butod. Naandun si Archie. Praise God. Ngayon, pagdating ng panahon, manufacturer siya ng electric pan. Praise God. Hallelujah. Hindi dahil sa kanyang kakayanan, kundi sa biyaya ng Panginoon na nananahan sa atin. Amen? O sabi mo, kaya natin. Kasama natin si Lord, kaya natin yan, mga kapatid. Kaya ako ito na mawala ng pag-asa. Kanina, dumating na naman ang bill sa Kutod, 8,000 tubig yun. 8,000 pesos. Hallelujah. Sabi ko, Lord, grabe. Praise God. Kanina lang, dumating. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Diyan, umaabot po ng 25,000 dyan. Hallelujah. Sabi ko, Lord, saan ko kukunin? Hallelujah. Hindi lang ako maintindihan ng marami. Tapos dito pa, hallelujah, sa church. Pero sabi ko, kaya ko to dahil may Panginoon. In fact, sabi ko nga, na-focus na ako sa tubig na yan. Hindi na ako nakakapag-market ng para sa yero. Pero praise God, dahil ang Lord ay mabuti, may mga tumatawag na lang sa akin, nag-o-order ng yero. Hallelujah. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, meron tayo isang PO, mga kapatid, at biyaya ng Panginoon na kikita kahit ng kaunti. Praise God. Pero mayroong income. Kasi hindi ko na natutukan yung yero. Pero sabi ko nga, Lord, kanina umaawit tayo, di ba? Bahala ka ng Panginoon, basta I go. Kasi minsan, aminin ko sa inyo, parang ayaw ko minsan dumating ng linggo, Sister Joy dito, mag-absent muna ako. Para bang pagod yata na ako. Hallelujah, kaya hindi pwede. Tama? Hindi pwede. Pwede ba akong mag-absent? Si Archie nila mo mga ngaral. Sige kayo. Praise God. Pag si Archie nangaral, laro ko sa inyo. Hallelujah. So, ibig sabihin, mga kapatid, kaya natin, ano man ang problema. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya-kaya natin yan kasi hindi tayo, kundi si Kristo nananahan sa atin. Okay, book 4. Hallelujah. Ang dami pala nito. Who I am, through naman kanina kung mayroong with, at saka in, ngayon, who I am, through Christ Jesus. Ibig sabihin, vessel tayo nito, daluyan ng pagpapala. Basta tayo. Praise God. Hallelujah. Sabi po dito sa 1 John 4:17, in this union and communion with Him, kay Jesus, love is brought to completion and attains perfection with us, sabi ng Bible. Yung pag-ibig na kumpleto at natanggap natin ang perfection.
that we may have confidence for the day of judgment with assurance and boldness to face Him. Kaya pagdating ng rapture, hindi ka matatakot kung kasama ka ba o hindi. Kasi you have that confidence. Tama ba, church? Matatakot ka lang kapag alam mong alanganin ka. Hallelujah. Praise God. Pero, alam niyo po ang rapture, kinatutuwaan ng mga born again yan. Kasi gusto na nila kumakyat sa langit. Sa langit, wala nang bill, wala nang problema, wala nang lahat. Sino ba ayaw ng langit? Gusto natin, di ba? Praise God. Kaya doon sa mga may confidence, praise God, masaya silang sasalubong kay Lord. Pero kung alam mo na 50-50 ka, matatakot ka sa rapture kasi baka maiwan ka. Tama? Hallelujah. Sabi dito, confidence for the day of judgment with assurance and boldness to face Jesus. Because as He is, so are we, hindi sinabi in heaven, because as He is, so are we in this world. Ibig sabihin, kung paano si Jesus nabuhay sa mundong ito, ganun tayo mabubuhay. As He is, so are we in this world. Kaya, halimbawa, ang boyfriend mo, girlfriend mo, nagkamali, sasabi mo, ima ka niya ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, ima ka niya ni Jesus. Hindi naman ganyan si Jesus, diba? Si Archie, hallelujah. Natetem siya mandaya, o sabi natin mandaya, ang halagang electric pan, ginawa niyang 800, sobrang patubo. Example lang, Chi. Praise God. Ano sasabihin ni Sister Joy? Che, hindi ganyan si Jesus. Hindi nagpapanubo si Jesus. Kaya nga pag mayroon kayo nakikita, halimbawa, barkada, kaibigan, na gumagawa ng katampalasalan, gumagawa ng kasalanan, ang sasabihin nyo na, hindi ganyan si Jesus. Kapag ang anak sumasagot, hallelujah, sumasagot sa magulang, praise God, nilalamon ang magulang, sabi mo sa anak mo, hindi ganyan si Jesus. Hallelujah. Are you a church? Ay balansin natin, kung ang magulang naman nagbubunga, praise the Lord, ang sasabihin mo rin lang, hindi ganyan si Jesus. Tama ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga, kung sino man ang makakagawa ng kamalahan, pumasok ako dyan, nakasibaktong, praise God, na-stress si Pastor Lito, bulungan nyo lang ako, Pastor. Hindi ganyan si Jesus. Amen? Nagkakaintindihan mo tayo kasi as He is, kung paano si Jesus lumakad at nabuhay sa mundong ito, ganun tayo lalakad at mabubuhay sa mundong ito. Ganyan ba? Maliwanag ba mga kapatid? Kaya aralin natin si Jesus na buhay ng matuwid, si Jesus ay nabuhay ng banal, si Jesus ay nabuhay ng matagumpay, si Jesus ay nabuhay ng walang kasalanan. Kaya natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Pili tayo maging tulad ni Joseph na tumatakbo. Hallelujah. Sa kasalanan. Ganda ng ganun. Tumatakbo sa kasalanan. So as He is, so are we. Nakakaintindihan tayo, church. Para makita mo na kung sino si Jesus, ganun ka dapat mabubuhay. Kaya nga sabi ko nga, nung nagturo ako ng youth camp nung kala Pastor Jerome, tanda nila mga punch lines ko mga kapatid. Nasabi ko nga, hindi ganyan si Jesus. Natandaan nila yon. Kaya kapag ka nakakagawa, o sabihin natin, ang isa medyo naninigarilyo, ang sasabihin niya, oy bro, hindi ganyan si Jesus. Pasensya kayo kasi ang malaban niya, maliit. Napakaliit, Chi. Hallelujah. Nakakasalo-salubong kami. Minsan si Christian, nakikita ko doon sa kanto. Praise God. Hallelujah. Nakikita niya rin ako. Nag-i-snapan lang kami. Minsan si Junjun, nakikita ko yan. Nagdi-deliver ako ng tubig. O, si Junjun naman. Hallelujah. Ako di ako lang pag basta nagbubuhat ako ng tubig. Mayroon naman sabi niya, "Hi, Pastor!" Nakakayo, Pastor na nagbubuhat ng gano'n, ang pinagkagawa ng Pastor ninyo. Hallelujah. So alam niyo po mga kapatid,
siyempre, normal ako dumadaan talaga dito. Mayroon talagang dancer. Talaga kung may nakita ko talaga. Nagulat ako, nagsisindi. Nagsisindi. I never expect that, na nagsisindi pala siya. Kaya pala gano'n, nangitin. Dahil sa kasisindi. Hallelujah. Praise God. Kaya, mag-ano-ano kayo kasi minsan na-observe ko yan. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil maliit lang ang malaban niya. Posible na magkasalubong-salubong tayo. Hallelujah. Kasi ako, sinasabi ko nga, kilala nyo ang inyong sarili, alam nyo ang inyong sarili. Again ulit, kung sino ang Diyos, ganon tayo mabubuhay. Maliwanag naman po yun, kung si Jesus ay nabuhay ng mapagmahal, mabuhay tayo mapagmahal. Ganun lang po, napakasimple. 1+1 lang yan, di natin maintindihan. Ngayon, pag gumawa tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Lord, ang sasabihin lang po natin, hindi ganyan si Jesus. Dapat doon sa baba, sa may abakan, yung sila pag nagkakasama sa amin, hindi ka nagkakampi-kampi ng uy, walang magsasabi kay pastor, no. Atin-atin lang to. Shot muna tayo. Tayo lang nakakaalam. Walang makakaalam. Si pastor, wag nyo parating doon kay pastor. Kaya nga minsan pagka medyo dahil sa wisdom ni Lord, Sister Joy, minsan lumalabas sa bibig ko, kaya may nagtatanong sa sino ba nagsabi sa iyo, pastor? Aba, Holy Spirit. Hindi ko naman kailangan pagsabihan. Minsan dumudulas ang bibig ko na nababanggit ko ang mga bagay-bagay. Pero ang totoo talaga, ginagawa yun ng Holy Spirit kasi para ma-remind tayo. Amen? Kasi nakakala ng iba, pag lumabas sa bibig ko, may nagsabi sa akin. Amen? Kasi doon sa baba, ang problema, yung nagdra-drum, yung nagigitara, yung nag-bass, kapag may mesa yan at minsan nagkatugsungan na mag-inuman, ang sasabihin nila, walang magsasabi kahit pastor. Hallelujah. O walang nagsabi nga kay pastor, ni isa walang nagsabi kay pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Pero, alam ng Diyos ang ginagawa natin. Amen? Amen? Alala ko tuloy yung Facebook, Sister Joy. May namumpisal daw na duguan. Sabi naman ng Father, ano ba nangyari sa iyo? Bakit dumuhang ka? Kasi Father, may nakipagtalo sa akin na mayroon daw Diyos. Ang paniniwala ko walang Diyos. Ayun, pinatay ko. Well, sabay tinanong ng Father, kayo Father, naniniwala ba kayo may Diyos? Dahil natatakot, mamatay yung Father, dati yun. Dati naniniwala ko siya kay Jesus. Are you in church? Sa pangkwento, para kasi medyo seryoso yung ating mensahe, mga kapatid. May luro. Yung luro na yun, Sister Joy, hindi nagsisinungaling yung luro. Pag may dumadaan sa niya, pangit, pangit, pangit. Tuwing dumadaan ang tao na yun, sinasabi niya, pangit, pangit. Naubusan ng pasensya yung tao na yun. Nagalit siya doon. Sa susunod na, sabihin mo kung pangit, papatayin kita. Tumanli. Nanahimik na yung ibon, yung loro. O ano, wala ka bang sasabihin? Sabi naman ng loro, alam mo na yun. So, ibig sabihin, kahit na nanahimik siya, praise God, pagod pa rin yung tao. Kaya mga kapatid, uulitin ko, kahit hindi tayo magsabi, kaya nga, salamat sa Panginoon, na tayo ay hindi tinitigilan. Sabi ko, baka lang natin magbago. After, siguro Sister Joy, bago ako mamatay, yung last farewell na kung magbago sila lahat. Kung hindi, susunduin ko sila. Praise the Lord. Kaya magsusulat ako doon, paalam mga member ng highly favored. Ito po ang inyong tatay, ito po ang inyong pastor. Salamat sa inyong pagiging pasaway. Hiling ko lang sa aking bago ako mamatay, magbago na kayo lahat. Pag hindi kayo magbago,
susunduin ko kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Are you a church? Palapakan natin ang Panginoon. Okay, book. What book are we? Sige, next Archie. Book 5. Who I am for Christ Jesus. Paano naman kay Kristo? May kinalaman ito sa paglilingkod. Yan. Ano naman, sino ako para kay Kristo? Okay, basa tayo. Sabi niya, 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased, special people. Nagtataka lang ako, Sister Joy, ang tinatawag na special, may mga kapansanan, yung pilay, yung bulag. Ang tinatawag nila mga special. Tama? Yung mga mongoloid. Ang tawag nila doon ay special. Tama? Pero sabi ng Bible, yung special, hindi yung may kapansanan, Sister Joy eh. Ang mga special, yung mga tinawag ng Diyos. But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased, special people. Sabi mo nga sa katabi mo, hello, special. Yan ang katabi mo, ang special. Amen. Hallelujah. Special, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfection of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sabi ng Bible, dilipat ka sa kaliliman hanggang sa kaliwanagan para ipakita mo, i-display mo yung napakadakilang gawa, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Sabi nga ng isang mga ngaral, tayo lang po ay finished work ng ating Panginoon. Okay, kaya mga kapatid, ulitin natin, for Christ, pinili ka ng Diyos, pinili ka para maglingkod, para mag-serve, sumamba sa Kanya, para ma-display natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Kaya dapat buhay tayong patutuo. Sabi nga po natin, buhay na patutuo. Yan ang maganda, yung buhay na patutuo. And then next, book 6, who I am because of Christ Jesus. Sino ka dahil kay Kristo? Dahil kay Kristo, naging sino ka sa buhay. Hallelujah. Basa tayo. Sabi niya, 15:57-58, but thanks be to God who gives us the victory, making us conquerors through our Lord Jesus Christ. Therefore, katapos-tapusan, mga minamahal kong kapatid, be firm. Yan, Sister Joy, be firm. Sister Michelle, be firm. Steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Always being superior, excelling, doing more than enough in the service of the Lord, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile, it is never wasted or to no purpose. Hindi mga kapatid, masasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi mo ulit sa katabi mo, hindi sayang. May balik yan, may balik yan. Imangeni, balik yan. Kaya sabi ng Bible, be firm. Sabi niya, magpakatatag kayo. Huwag kayong matitinag. Sabi ng Bible, lalo kayong laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Kasi ang inyong pagpapagal hindi mapapasawalang kabuluhan. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, siya ang laging nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. And then, part 7, second to the last. Ang dami niyan, who I am according to Christ Jesus. Nakikita niyo po yun, mga kapatid. Dapat, pag nananalamin ka, ang nakikita mo, si Jesus. Amen. Praise God. Amen? Halimbawa, tulad po ng pusa, nung manalamin siya, nakita niya ang kanyang sarili ay leon. Yan ang maganda. Yung tinitingnan mo ang sarili mo na matagumpay. Huwag mong tingnan ang sarili mong talunan. Hindi ka nilalang ng Diyos na talunan. Look at yourself na ikaw ay isang successful na tao. Basa tayo, sabi ng Bible. Ephesians 2:10, for we are God's own handiwork, His workmanship,
recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking part which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living good life which He prearranged and made ready for us to live. Tayo na po ang pinaka-perfect na creation ng Panginoon. Amen? Sino sa inyo may nabibiling may nabibiling salamin na iwan ko na paano nyo na sa TikTok, yung nilalagay sa mga dingding, mga praise God. Very clear enough. Ang ganda ng, sabi ko nga, gusto ko rin makapag-order ng gano'n kasi maganda yung bahay nakapalibot ng salamin, Sister Jill. Lumalaki ang bahay pagka nakapalibot ng salamin. Hallelujah. Tapos maganda ilagay doon sa bawat salamin, praise God, you are blessed. Tuwing nananalamin ka, nababasa mo na pinagpala ka ng Panginoon. Are you here, church? Ako doon sa Sabana, nakalagay doon sa salamin ko, yung mataas, pastor ka. Yan lagi na nakalagay doon, Sister J, pastor ka. So, it reminds me always, nasa sayo, kung ikaw naman medyo marami kang pinagdaanan, hindi ka masyadong magandang lalaki, ilagay mo doon sa salamin, pogi mo. Pogi mo. Tuwing pogi mo. Praise God. That we should walk in them. So, mga kapatid, again, dapat tingnan mo ang sarili mo at makita si Kristo sa buhay mo. Amen? Sana makita si Kristo. Ang last book, ang daming aklat yan, Who I Am Towards Christ Jesus. Book 8. Hallelujah. Sa harapan ng Panginoon, sino tayo? Philippians 4:13, I have strength for all things. Sabihan ninyo, all things. In Christ who empowers me, I am ready for anything and equal to anything through Him, kay Jesus, who infuses inner strength into me. Mabiro ko kumbaga sa sinaksakan ka ng kalakasan. Hallelujah. Chinars ka ng kalakasan. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Sa ibang translation, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Sa book 8, maganda po yan mga kapatid dahil kaya natin ang lahat ng bagay, kaya mapagtagumpayan, magagawa natin ang lahat ng pinapagawa ng Diyos dahil sa Kanya na nagpapalakas sa atin. May I borrow your attention kasi matatapos na rin naman ako mga kapatid. Alam niyo masarap yung may pera. Mahirap pag walang pera, Sister Joy. Tulad kay Pastor Jerome. Si Pastor Jerome ngayon dahil sa solar niya, nagtagumpay siya mga kapatid. Talagang kumikita na siya ng milyon. Hallelujah. Tulad ng youth camp nila, gumastos sila. Ang renta lang nila sa lugar, umabot ng 20,000. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na ang nag-shoulder lang si Pastor Jerome kasi may pera siya. Masarap, may pera. Sabi mo nga, maganda may pera. Kaya ako pangarap ko, sabi ko, papagtagumpay. Actually, matagal na nagtatagumpay yun eh. Kaya lang kumita ang tubigan ko ng 1,000 sa araw eh. Kung makakapaglagay ka ng taong matino. Kasi ang kakailanganin ko lang, Sister, 700. Hallelujah. Kasama na po ang sweldo doon sa mga tauhan. O kung kumigil ka nakapag-send ng 1,700, o di may 1,000 nakita. Shoulder na po yung rental, electric, kasi dinivide ko ng 31 days. Kaya po, kasi bumibenta po lang isa ng 1,300, 1,400. So, kakayanin, kaya lang hindi matitino yung tao eh. Kung sabihin natin, kumikita ng 1,000 araw-araw, kung pati linggo, di meron tayong 31,000 a month. Nakikita niyo po, yung 31,000 a month na yun, saan ko ba dadalhin yun? Di, sabi ko nga kay Sister Joy, hallelujah, o di maganda yung may kainan tayo para busog na physically at saka dadami tayo, Sister Joy, pag mayroong free lunch. Kasi kay Pastor Jess, ang dami nila kasi talagang nagluluto sila, Sister Joy, 5 kilong manok every Sunday. Kaya din natin yun.
1,000 lang naman ang 5 kilo, tama? O, siguro, gaganahan ng tumugtog yung mga musicians. Praise God. Pag-practice, Sister Joy, may merienda. Masarap na merienda. Praise the Lord. Tingnan ko lang kung walang darating sa practice. Amen? Are you in church? Siguro, Sister Joy, pagka-practice, McDonald's, ang merienda, praise God. Tingnan ko lang kung walang darating, praise God. Dadami ang darating yan. Praise God. Kaya po yan. Bakit? Kaya ng Panginoon gawin ang lahat ng bagay. Amen? Talampakan natin ang Panginoon. Sige, tayo lahat, mga kapatid. So those are the 8 books na ating pong tatalakayin sa mga susunod po natin.